Tapos, sabi na naman niya, explain mo na lang. Kasi ako, mag-isa lang ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. So, ilang beses ko inulit. Sabi niya, ayaw. Ang ginawa ko, pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko. Umiyak na ako, nak. Sorry talaga. Kasi ang papa mo, sabi niya, pag ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ko sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isa kwarto. Nak, sorry talaga, nak. Intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya 6 years di ba? Naging presidente ang papa niya. Tapos, sige akong iyak, kagulgul ako, pasensyahan mo na lang. Sabi ko, sige ka na lang sulat, ganun sabi ko sa kanya. Sige ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na kung hindi siya kausapin. Tapos maya-maya sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag ma. Medyo naanuhan ako ng loob kasi yun na nga tumawag yung papa niya. So nag-usap sila. Yun, yung yung klase ng tao na alam niyo ba, sa anak ko na lang, anong ginawa nila? Doble ang sakit sa tatay at sa anak. Kasi yung kitty ko, may yan siya nagte-therapy yan siya. Ang parang security blanket niya, papa niya. So, natutulog pa yan, 20 anyos, 21 anyos, no? Natulog yan sa tabi ng papa niya. Ang papa niya, magreklamo sa akin. Sabihan mo nga yung anak mo, kaya hindi man, magkaiba man sila na, no? Pagpasok ni Kitty, hindi pa inaantok ang tatay niya, nanonood pa ng TV, sabihan niya, Dada, matulog na tayo. Patayin na lang ng tatay niya yung TV, tapos, yung aircon ang aircon ng thermostat ng papa niya, 28. Ang kay Kitty,